pa ay paulit-ulit nating ibabahagi sa inyo na ang Islam po ay hindi na bagong relihiyon. Hindi po ito isang bagong relihiyon. Ito po ay dati ng panuntunan ng buhay, dati ng panuntunan at relihiyon ng ating mga ninuno, ng mga natives dito po sa bansang ito na wala pa ang pangalang Pilipinas, na hindi pa po ito nabinyagan o nabansagan ng pangalang Pilipinas. Ayan. Kasi ang ginawa nila, bininyagan nila o binansagan nila ng ibang pangalan itong tinatawag nating Maharlika, Mahardika. Mahardika ito sa wikang Tausug at ito po ay Maharlika sa wikang Tagalog. Ibig sabihin malayang bansa, malaya siya. Ibig sabihin ng Maharlika, malaya. So ito pong bansa natin ay inhabited na ng mga naunang mga ninuno natin na sila po ay mga Muslim noon. At dito po yan sa ating bansa, very obvious at malinaw na ang ating mga ninuno noong una ay mga Muslim. Paano naman sa buong mundo, ano yung perception natin tungkol sa Islam sa buong mundo? Maging sa buong mundo po, dahil pagka ito ay pinag-uusapan natin ang Islam sa iba't ibang parte ng mundo, ay naroroon na po ang Islam, naroroon ng aral ng Islam sa una pa man. Wala pa mang mga pangalan yung mga bansa na yan sa buong mundo, meron na Islam, dahil ang kauna-unahang tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang tinatawag nating Diyos o tinatawag nating Yahweh o kung ano man na katawagan na ginagamit ng ibang mga tao, merong katawagan sa Diyos Ama, merong Diyos, merong God, merong kung ano-ano, yun din po yung nag-iisang tinatawag natin Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo po mga Muslim ay malugod na pinapanatili natin ang katawagan ito sa wikang Arabic na Allah, dahil ito ang katawagan o pangalan na binanggit na gusto ng Allah na tawagin siya sa pangalang Allah, dahil sa kanyang huling testamento, sa kanyang huling banal na kasulatan, ito pong Quran, ay binanggit niya rito na ang kanyang ang pangalan na dapat itawag sa kanya ay yung Allah. Ibig sabihin sa wikang Arabic, ganoon din po sa wikang halimbawa sa wikang Aramaic noon, ang katawagan niya sa kanya sa lengguwahe nung kapanahunan ng Isa alayhis salam or Jesus ay ang Alaha, yung sa Hebrew naman Eloha, Elohim, Diyos ko, pag sa Tagalog yun. So itong mga salitang ito ay mga magkakapatid na lingwahe po, ang Hebrew, Aramaic at saka Arabic. Kaya pag nagtataka tayo na ito ay mga malalapit pagbigkasin natin, ngunit dito po sa loob ng Quran hindi na pinili yung mga ibang salita o ibang lingwahe, bagkus ang Quran ang siyang Arabic language po ito nakasulat. Kaya naman ang katawagang Allah ay siyang katawagan na ginagamit natin, maging ang mga halimbawa yung mga Arabong hindi Muslim, ang tawag nila sa Diyos o sa Allah, Allah rin, dahil ang kanilang wika, ang kanilang lengguwahe ay Arabic. Katulad ng mga Coptic Christian halimbawa doon sa Egypt or sa ibang parte ng mga Middle East countries, meron yan, mga ilan doon, ang katawagan nila ay Allah rin, ang pagtawag nila sa Diyos or sa God. Kaya yun yung lumikha sa lahat. Siya yung lumikha kay Propeta Adam, kay Adan at ng kanyang asawa rin si Eva, dahil yung pinagmulan ng lahat ng revelasyon, ng lahat ng utos, yung divine revelation o yung tinatawag nating law of revelations ay nanggaling po sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa perception or sa aral ng Islam, nakasali po yung kwento o yung kasaysayan kung paano nilikha ang Adan at ng kanyang asawa. So sa loob ng Quran, nabanggit po yan. Sa loob ng Quran, mababasa po natin sa chapter 2 ng Quran, verse 30, nagmula sa verse 30 yun ang kanyang kasaysayan, at ibang mga chapter din sa loob ng Quran na kung saan binanggit dito ang tungkol kay Adam.
So kapag hindi po Islam or wala po doon yung Islam, nung una pa man, hindi nakasali dito sa loob ng Quran ang kasaysayan ng Adam alayhisalam. Kaya ito po isang bagay na nagpapatunay na ang Islam ay naroroon na. Mababasa po natin yan. Halimbawa, dito po sa loob ng Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa idhu qala rabbuka lil malaikati inni za'ilun fil ardi khalifa. Hanggang sa dulo po ng aya, medyo mahaba-haba. At ibig sabihin nito, and remember when your Lord said to the angels, verily I'm going to place mankind generation after generations on earth. They said, yung mga angels nagwika, will you place therein so those who will make mischief therein and shed blood, while we glorify you with praises and thanks and sanctify you. Allah said, I know that which you do not know. So ito po yung isang praise or isang ayat sa loob ng Quran kung paano yung sinabi ng Allah na maglilikha siya ng tao sa sangkatawan, maglalagay siya ng khalifa, ibig sabihin vicegerent. Ito po yung mankind. So pagdating dito sa chapter verse 31, nung nilikha na niya si Adam at naging tao na si Adam,